mas madumi pa sa toilet bowl na karamihan sa atin hindi po aware. Base sa mga pag-aaral, ang mga microbiologists ay nakapag-isolate ng 3.2 million per square inch. Itong babanggitin ko kabayan, mas madami pa o mas mataas pa ang kanilang mga bilang. Magugulat ka sa panglima. Una, pera. Ang pera kabayan ay nagsisirculate dyan kahit saan, exposed environment, at yan ang means of transaction ng karamihan sa atin. Yan din ay nakaka-harbor ng thousands or millions of microbes. Kaya kung kayo nagtatrabaho sa isang pamilihan, pati na rin yung mga nagtatrabaho sa loob ng bangko, na kadalasan sila ang talagang hinahawakan ay pera. May mga nagdadala sa kanila, hindi naman nila alam kung saan galing yung mga perang yan. Kaya make sure mag-sanitize lagi. At huwag hahawakan kung saang parte ng katawan kapag nakahawak ka na dyan sa pera na yan. Linisin mo muna ang iyong kamay, ha? Pangalawa, mobile devices. Bakit naman, sir? Ako lang naman ang gumagamit ng aking cellphone. Bakit marumi siya? Isipin muna natin, saan mo ba lagi yan inilalapag? Saan mo ba yan lagi dinadala? Hindi ba? Lagi mo yang kasama kahit saan ka pumunta. Ang cellphone is a breeding ground also. Alam mo ba, ang cellphone is 7 times dirtier than a toilet bowl? Base po sa pag-aaral yan, ha? Pangatlo, handles, switches o kaya mga buttons. Remote control buttons, elevator buttons, faucet o kaya doorknob na lagi nating ginagamit o hinahawakan araw-araw na hindi naman natin madalas sinasanitize. Pwedeng makatransmit ng mga microbes which can cause us diseases. Ang mga yan kabayan na nabanggit ay 15 times dirtier than a toilet bowl. Pang-apat, sangkalan o cutting board. Lalo na yan kung ginagamit sa panghiwa ng mga raw. Okay, raw meat. Kasi sa mga pag-aaral kabayan, marami pong gumawa niyan. Isa na dito ang University of Arizona, which is they found na mas madami ng 200 fecal bacteria as compared to toilet bowl. Ang lima, sponge. Tama ka nang narinig. Marami po ang hindi aware dyan kabayan. Yung pang linis natin ng mga utensils pagkatapos natin kumain. Yes. Base po sa mga pag-aaral, alam nyo ba ang sinabi nila dyan? Almost 75% kabayan ang mga coliform bacteria na napakabilis mag-multiply. Even, ilagay mo sa microwave, i-sterile mo yan o kaya i-disinfect mo yan. Right after ng disinfection, mabilis mag-multiply ang bacteria. Due to magandang breeding ground yan. Wetness, environment, warm ang mga sponge. Ang recommendation nila, okay, bago gamitin, naka-sterile. Gamitin, pagkatapos gamitin, i-sterile ulit at ilagay sa may takip na lagayan ng mga sponge para hindi ma-expose sa environment dahil nga ang dami dyang mga aerobic bacteria. Okay? So kabayan, sa lahat ng mga nabanggit ko dun, ang kamay ang napaka-exposed sa lahat ng yan. Kaya panatilihin po natin ang ating mga kamay na ito ay malinis bago humawak ng pagkain isusubo sa ating mga bibig. Dahil kapag yan na-contaminate ng mga hinawakan nating mga yan, ay pwede tayong magkaroon ng kahit anong mga sakit. O pwede nating pagkakaroon ng sakit. Simple lang ito pero marami po sa atin ang hindi aware niyan. So panatilihin na lang po natin na laging malinis lalo na ang ating mga kamay. Which is yung direct access sa mga nabanggit na yan. Okay? Yan ang mga bagay na mas madumi sa toilet bowl. Alagaan po ang kalusugan kabayan ha. Mainam pa rin ang nag-iingat. Okay? God bless everyone. Alagaan ang kalusugan. Bye-bye.